sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang tagapagpagaling, ang siyang tagapagbigay lakas at pag-asa sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon, katulad ng ginawa niya sa kanyang mga pinagaling, yung babaeng nagdurugo at yung batang may sakit, tayo rin ay bigyang paghihilom at lakas upang tayo patuloy na makapaglakbay sa ating buhay patungo sa kanyang kaharian sa langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. tawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y
Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi nilikha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kinahinatnan ng mga naipailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa buong bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan.
Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Si Kristo ang nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpunan na siya ng maraming mga tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamaghala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at sinabi, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari po, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao. Nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae doon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot sa kanya ng kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niyang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdugugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya.
Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Uuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ng guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulong mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagat tayo tinawag at mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo ngayon, ay pakiramdam ko parang nasa Quiapo yata ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nagsisiksikan ang mga tao at napakaraming tao na nais humawak sa Kanya. Maraming mga taong may mga kahilingan at pangangailangan ang gustong-gustong dumulog kay Jesus. At napapansin natin ito, hindi lang tuwing Biyernes, kung hindi mula Biyernes hanggang Linggo. At kadalasan ko, pag hindi po akong nagmimisa, ay umiikot po ako mula dito sa Pahalik, patungong Quezon Boulevard, hanggang Plaza Miranda, hanggang Carriedo upang pagmasdan ng mga tao, ang mga deboto. At pumupunta din po ako dito sa may ebanghelista para tignan ang pila ng mga taong gustong makahawak man lang sa paanan ng Nazareno. At nais ko sana minsan
Natutukso kong tanungin ang ating mga tagapaglingkod, lalo na po yung ating mga kababaihan sa likod, kung sino nga ba sa mga tao ang humawak sa paanan ng Nazareno. Natutukso ko minsan tanungin ng mga gwardya, sino nga ba yung humawak dun sa krusipiho sa likod? Nagugunita ko na kakamot lang sa ulo ang mga iyan. O tatawanan pa ako, sasabihin siguro sa akin, Father, bakit mo tatanungin sa amin, sino yung humawak sa paanan? Sino yung humaplos sa krusipiho? Napakaraming tao ang nakapila, nagsisiksikan, na dumudulog at lumalapit dyan. Siguro nga, sa isang buwan, bibigyan ko ng counter lahat ng mga nandyan sa likod para bilangin ilan kaya yung mga taong pumipila at nais humalik sa paanan ng Nazareno. Pero alam nyo mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo ngayon, bagamat napakaraming tao, kilala ni Jesus Nazareno kung sino ang tunay na humawak sa Kanya. Babala at paalala sa ating lahat. Kilala ni Jesus Nazareno sa dinami-dami ng mga tao, sino ang tunay na humaplos sa Kanya. Hindi lang daw yung nakahawak, hindi yan madadala sa paramihan ng panyo. Hindi raw po yan madadala kung sino pinaka mahigpit ang kapit. Hindi raw yan madadala kung sino ang tunay na nakahalik. Madadala daw yan at masusukat kung sino ang may tunay na pananampalataya at pananalig sa Kanya. At nakalulungkot mga kapatid, sa Ebanghelyo, sa dinami-dami ng mga tao, yung babaeng lumapit na nagdurugo pa at tahimik at natatakot pangang lumapit, ngunit nangahas ang siyang naramdaman ni Jesus Nazareno. Kaya, napakagandang tanong, sa dami nating lahat dito, hindi lang yung pumipilat, humahawak sa pahalik, sa dinami-dami ng mga nagsisimba, kilala ni Jesus Nazareno, sino ang tunay na nagsisimba? Sino ang tunay na nakikinig? Sino ang tunay na lumalahok? Babala, mga kapatid. Hindi pala kasiguraduhan yun. Sa dinami-dami tuwing Enero 9, milyon-milyon ang nagpupunta sa Quiapo. Libo-libo ang pumapanik sa andas. Sumasabit sa krus. Yumayakap pa sa salamin. Ayaw pang bumaba kahit pinapababa na. Pero sino kaya sa kanila ang talagang nakahawak sa Nazareno? At sino kaya sa kanila ang nakilala ng Nazareno? Magandang tanungin ang bawat isa sa atin. Marami ang naglilingkod dito sa Quiapo. Kumakanta, nagsusubo, nangongolekta, nagbabasa, nag-a-usher. Sino kaya sa inyo ang talagang tunay na naglilingkod? Kilala ng Nazareno kung sino talaga ang lumalapit sa kanya ng may pananalig. Baka katulad lang din daw tayo nung mga taong nagsisiksikan doon. Siguro nga, halos kadikit balikat na ang Nazareno. Pero wala pala.
hindi ramdam ni Jesus, ay katabi pala kita. Huwag naman po sana. Baka pagharap natin sa Kanya, sa pintuan ng langit, nagsisimba po ako lagi sa inyo, nagsiserve nga ako 5 misa nga po ako nandun sa Quiapo. Baka tanggalin ng Nazareno yung salamin. Ikaw ba yun? Hindi ko yata kita nakita dun. Hindi, nandun po ako lagi. Hindi ko ramdam. Kasi baka nasa loob ka lang ng simbahan, pero ang isip mo, wala naman dun. Yung katawan mo nga siguro nasa loob ng simbahan, tulog ka naman. Nakikipagkwentuhan ka lang sa katabi mo. Nangangarap ka lang ng gising. Gising ka lang kapag lapit mo sa kamay. Nililista mo lahat ng hiling mo. Babala mga kapatid, kilala ng Nazareno, sino talaga ang nagsisimba, sino talaga ang humahawak, sino talaga ang tumatawag sa Kanya. Kaya minsan, nabanggit ko na sa inyo ito, nung ako'y nagmamasid sa Luneta, 3 araw yung pahalik, kilometro yung pila, pero pinagmamasdan ko po yung mga nakapila. Nakikita ko po yung iba doon habang nakapila, nagdarasal. Yung iba ho, 1 pulgada na lang ang layo sa Nazareno, pasintabi po, naghahagikikan pa, nagkukwentuhan pa, nagkikilitian pa. Tapos pagharap sa Nazareno, biglang iiyak. Tapos hindi pa nakakalayo, hagikikan na uli. Merong papanik sa andas, makaiyak-iyak. Pero pagbaba, tatanungin yung katabi, nakunan mo ba ako? Profile picture ko mamaya yan. Kaya pala ang ganda ng pose. Pagsabit sa krus, pagpanik sa andas, para maging viral, para hangaan. Hindi ko po hinuhusgahan, minamaliit ang ating mga sakripisyo, pero paalala lang po mga kapatid, ang hinahanap ni Jesus, hindi yung pinakamatagalang kapit sa Kanya, hindi yung pinakamaraming panik, hindi yung pinakamatagal na kapit sa lubid, hindi yung paramihan lang ng service o pagsisimba, kundi sino nga ba ang talagang may dalisay na pananalig sa Kanya. At pinagdarasal ko po mga kapatid, kapag nakikita ko po kayo, na alam ko naman pong naghirap po talagang pumunta nga po dito sa Quiapo. Ipinagdarasal ko habang tinitignan ko lahat po kayo na nagsisiksikan at alam kong nagsusumamo. Pinagdarasal ko na tunay kayong gawaran ng kagalingan at biyaya ng ating mahal na Poon. At ipinagdarasal ko na tunay na maging dalisay. Lahat po tayo, ako man po nangangamba, tuwing misa, hinahawakan ko ang katawan ni Kristo at lagi kong dinadasal, sana nga po, lagi ko kayong nahahawakan. Sana nga po maramdaman ninyo ang aking paghawak bagamat ako'y makasalanan. Sapagkat lahat naman po tayo dito, yun ang ating dinadasal-dasal. Maramdaman ni Jesus Nazareno ang ating pagkapit sa Kanya. At papaano daw po iyon natin malalaman? Sino nga kaya? Para mamaya pag-uwi nyo, masabi nyo sa anak nyo, sa apo nyo, uy, susunod sumama ka sa akin ha, para makahawak ka rin sa Nazareno. Sasabihin siguro natin, galing ako sa Quiapo. Ang tagal ko nga, ang bait-bait nga nung nandun sa likod Pinayagan ako magdasal, hindi ako minadali. Hindi ako napagalitan.
Sino nga kaya talaga ang nakahawak o nahawakan? Sa Ebanghelyo ngayon, 2 tao daw po. Yung babae na nagdurugo na nakahawak at yung dalagita na hinawakan ng Nazareno. Ano raw ang panukat, mga kapatid? Alam niyo po yung 2 taong ito, yung nagdurugo at yung namatay, sa kultura ng mga Hudyo, bawal silang hawakan. Dahil para sa mga Hudyo, pag hinawakan mo rin nagdurugo, marurumihan ka. Yung patay, bawal daw po yun dahil marurumihan ka. Mahahawa ka sa kanila. Pero napansin po ninyo, itong 2 taong to, yung humawak sa damit nga lang, damit pa lang ni Jesus. Kaya nga pag may pahalik tayo, may pabihis tayo, pinapahintulutan natin ng mga taong humawak at humalik sa damit ng Nazareno. Pero napansin po ninyo, hindi si Jesus ang nahawa. Bagkus, yung 2 tao, yung nagdurugong babae at yung dalagita, sila ang nahawa kay Jesus. Kaya nga gumaling siya. Kaya nga nabuhay siya. Sila ang nahawa kay Jesus. Balik tayo sa tanong ko kanina. Sino nga ba ang tunay na nakahawak? Sino nga ba ang tunay na nahawakan ng Nazareno? Yung nahawa kay Jesus. Kaya ang maganda rin tanong ngayon, nahawa ba tayo sa Panginoon? Yung 2 pagbasa po natin, magandang sukatan. Yung una raw po, sabi sa Aklat ng Karunungan, hindi kailanman ikinalulugod ng Diyos ang pagkamatay ng iba. Laging gusto ng Diyos ang buhay. Kung nahahawa daw tayo kay Jesus Nazareno, sa paghawak natin sa Kanya, ikinalulugod natin ang buhay. Ano ba ibig sabihin nun? Ayaw natin ng karahasan. Ayaw natin ng kaguluhan. Sa isang bahagi pa sa Biblia, sinabi, maging ang mga tiwali, hindi hinahangad ng Diyos ang kanilang kamatayan at kapigatian. Tayo ba, pag yung mga tinuturing nating masama, buti nga sa kanila, napatay sila. Buti nga sa kanila, minalas sila. Pag yung bang kaaway natin, malasin sana sila. Hindi ka pa nahahawa ng Nazareno. Kasi ang Nazareno, ikinalulugod niya ang buhay. Kapag tayo, hindi pa tayo nagtatanggol sa buhay. Hindi pa naman tao yan. Dugo lang yan. Ipalaglag na yan. Walang kwenta na yung mga yan. Wala nang silbi. Pwede nang mamatay ang mga yan. Pag nawala na ang pagpapahalaga sa buhay, hindi pa tayo nahahawa sa Diyos. Wala naman yan. Paghiwalay na lang pag di na magkagusto. Kontrata lang naman yung pag-aasawa na yan. Hindi pa tayo nahahawa sa Nazareno sapagkat hindi pa natin nakikitang lubos ang kahalagahan ng buhay. At sa 2 pagbasa naman, sabi ni San Pablo, sikapin ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Pag nahawa ka pala talaga sa Nazareno, hindi ka magiging maramot, hindi ka sakim, hindi ka makasarili. Pag may malasakit ka sa kapwa mo, pag tumutulong ka, nahawa ka na sa Kanya. Pero kapag sarili mo lang lagi ang iniisip mo, kapag nagiging ganid ka, maramot ka, ingat ka, hindi ka sa Nazareno nahahawa, sa mundo ka nahahawa.
Nahahawa ka kanino kaya ngayon? Yung galit mo, galit na galit ka kasi nahawa ka sa galit nung kasama mo sa bahay. Tinatamad ako eh. Nahahawa ka na sa ibang tao. Kanino tayo tunay na nahahawa? Sa Kanya po ba? Sa mga nakapaligid sa atin? Sa mga naririnig lang natin? Sa mga nakikita natin sa social media? Sa mga tinitingala nating mga idolo, artista man yan, politiko man yan, kaibigan man yan? Kanino po tunay tayong nahahawa? Sapagkat kung tunay tayong kumakapit sa Kanya tayo nahahawa. Sa Kanya tayo nagagaya. Kaya paalala sa atin mga kapatid, kung pagkatapos man nating humaplos sa paanan, makapanik sa andas, pagkatapos nun makikipagsuntukan ka pa rin sa labas, mandaraya ka pa rin sa negosyo mo, magiging manhid ka pa rin sa humihingi ng tawad sa'yo, dagdagan mo pa yung hawak kasi hindi ka pa nahahawa sa Panginoon. At muli, tandaan natin, kilalang kilala ni Jesus Nazareno. Alam na alam niya kung sino ang tunay na lumapit sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Nais naming lumapit sa inyo. Nais naming kumapit sa inyo. Sapagkat kanino pa ho ba kami babaling? Nasa inyo ang kagalingan, ang kaginawahan, ang tunay naming hinahanap sa buhay. Nawa, hindi maging panlabas lamang ang aming pagdulog sa inyo. Hindi maging panandalian lamang ang aming paglapit sa inyo. Bagkus, sa aming pagdulog sa inyo, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong kapayapaan at lakas, ang siyang manahan sa aking buhay, upang ako'y tunay na gumaling, ako'y tunay na magbagong buhay, ako'y tunay na makasunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sana po maramdaman ninyong aking dasal, ang aking paghawak, ang aking paglapit sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Kaya po. Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Ang ating tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa, manalangin tayo.
Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat na nag-aalaga na may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay reliyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagapaghatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagduduksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagilingin ng aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihan, magpagaling, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating sakripisyo ay kalugdan ng ating Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyo pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya'y kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung minsan panandalian lamang, minsan nagiging palabas lamang ang aming pagdulog sa inyo. Linisin niyo po kami. Mahawa kami sa iyong pag-ibig at awa.
at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ang lahat. Sa ilang sandali, mahawakan natin ang katawan ni Kristo. Sana po, yung paghawak natin sa Kanya, buong galang, buong pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Narito ang ating Panginoong Jesucristong tagapagpagaling at tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Salamat po sa inyo. Kung kayo'y may suot na medalyon o meron kayong imahe, kayo pong nagpagawa ng ating bagong bukas na Adoration Chapel at Baptistry. At dahil sa inyo, ay lalong makatulong ito sa paglago ng pananampalataya. Kaya't maraming salamat po mga kadeboto sa tulong ninyo para sa pagpapaayos at paglinis at iba pang gawain ng simbahan. Kaya palakpakan natin ang bawat isa. Salamat po. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan, nasasalanta, at sa mga parokya at komunidad na may mga programang regular para sa mga mahihirap. Sapagkat ang malasakit, ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na nakahawak at nahawakan ni Jesus Nazareno ay ang taong nahawa
sa kanyang kabutihan, awa at kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.